Hindi mabantayan itong mga utangin pa. At kung nagamit lang sana lahat yung mga pera ng Pilipinas, hindi abot ng ganitong utang natin. Nakikiusap po kami na maski anong mangyayari sa ating bansa, tulong-tulong po tayo para wag natin mapabayaan hanggang wala na tayong magawa. So, maski maraming problema. Narinig nyo? Magtulong-tulong. Sino ang kongresistang buhay pa, sinusunog na ang kaluluwa? Ito ang matinding revelasyon ni Senador Rodante Morcaleta matapos ang isang privileged speech kahapon. Hindi na ito makita ang tanang flood control projects sa Davao City. Nasampal ka na naman ng katotohanan. Jubante, nasampal ka na naman ng katotohanan. Sana all. Sana all din yung ilang bilyon-bilyon yung sa boss nyo. Sinagbulgar niyan. Di ba nga sabi ni Senador Marcoleta, kami nga 150 million, masaya na kami. Totoo. Sana all din, sabihin nyo sa amo nyo, ibalik nila yung insertion. Yes. Magandang araw sa inyong lahat, mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods. Nagbabalik at syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Kahit kung ano-ano, kahit anong paikot ang ginagawa nila dito kay Curly Diskaya, kahit paikot-ikutin nila ang mama, ay consistent ang sagot. Wala hong nangihingi sa panahon ni Tatay Digong. Malinaw, wala hong nangihingi sa panahon ni Tatay Digong. Yan ang kanyang binibitawang salita. Ang nakakatakot lang, mga kasama, dahil kahit iguluhin nila ang pagtatanong, kahit labu-labuhin nila ang tanong, maganda ang sagot ng mama na si Curly Diskaya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ito hindi investigasyon ng mga dorobo. Investigasyon na ito patungkol kay Tatay Digong. May nag-text, nag-leakage. Matapos ang pamimilit, nalaman ni Senador Marcoleta na tinatakot ang abogado ng mga Diskaya. Paano mo nasabi yan? Ito, nagsalita si Senador Marcoleta rito. At mamaya, ang takot ng mga Diskaya ay hindi na sa, kasi 120 million ang mabalitaan nilang galit sa kanila. Kaya nilabas nila ito. Nagdesisyon ng mag-asawa, alam naman daw nila na itong mga napangalanan, yun lang ang naging kaaway nila, hindi yung 120 million na Pilipino. Totoo nga naman. Kaya kung halimbawa daw may mangyari, alam na nila kung sino. Yung napangalanan daw di umano. Ang saklap. Diba? Tapos ngayon, ang balita pa dito ngayon, si Karma lilipad ng dahig. Diba sabi ko nga sa inyo, siya ang magiging star witness. Ano ngayon? Ang sumatotal talagang, wala kasing tatalo sa Duterte. Kahit sinong Duterte ang tumakbo sa 2028, papasok. Totoo yan. At meron ho tayo nababalitaan. May babaligtad na. Natakot na rin siguro ang mama. Baka siya ay masibak din. Takot pala ang mama. Akala natin. Kung mapatunayan natin na siya ay babaligtad dahil parang gusto na lumipat ng majority, nasa minority o mababawasan na ang minority ng isa, saklap mo. Dikit ka ng dikit kay Tatay Digong, tatakbo ka pala. Mabuti pa to si Senador Bato May paninindigan Hindi pa natin sure pero may nababalita. Abangan natin yung balita na yan Pero ito ipasok muna natin ito para sigurado. Senador Marcoleta, birahe. Sino ang kongresistang buhay pa, sinusunog na ang kaluluwa? Ito ang matinding revelasyon ni Senador Rodante Morcaleta matapos ang isang privileged speech kahapon kung saan
Ibinunyag nito sa publiko na may isang kongresista na pilit pinapaamin ang pamilya ni Sara Diskaya, maging ang asawa nitong si Curly Diskaya na dumalo sa pagdinig ng Kongreso. Sino kaya kung saan yun? idinadawit di umano ang ilang mga senador sa flood control scandal. Ipinahayag ni Senator Rodante Morcaleta na nakatanggap siya ng text message at tila sinasabing may isang miyembro ng kamera na pilit pinapaamin ang abogado ng mag-asawang Diskaya na tukuyin raw di umano ang senador na sangkot sa irregularidad na flood control project. Sa isang privileged speech, sinabi mismo ni Morcaleta ang tila pamimilit na naganap sa House Committee on Infrastructure hearing kung saan nangyari kahapon. Ayon sa kanyang pananalita, mayroon pong nag-text sa akin at sa pamamagitan ng emissary na abogado ng Diskaya, mayroon po palang isang kongresista. Kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan mayroon kayong matukoy na senador sapagkat makokontep kayo. Dagdag pa ni Marcoleta, may kopya siya ng nasabing text message na maaaring magsilbing patunay sa kanyang testimonya. Dahil dito, lumabas ang kani-kanilang kuro ng maraming netizens online kung saan tila pinangalanan ang 3 posibleng kongresista Ayan na na, ayan na. Sino kaya dito? Maini mo nasa gitna kung sino to? Ang pangit ng mamang to o babae ba ito? Alam nyo naman yung mahilig pumasok sa kwarto, isama ang mga resource person at kukwentuhan kuno. Ay, tatanggi pa nabidyohan na, nakuha na CCTV, pumasok sa kwarto noong yung Twadcom pa kasama si Mamang Boldstar. Si Mamang anong pangalan nun? Yung bida-bida nung kasama pa siya sa sa Quadcom. Kilala nyo naman sila. Naku. Galit ang natatanggap ng taong bayan. Gusto nilang tirisin ng pagmumukha mo. Dahil napakasinungaling mo. Anong akala nila na hindi ka na babalik sa pwesto dahil talo ka? Ngayon, bida-bida ka. Nanalo ka ba? Sabi ni Aling Ledesma. Panalo ba ito? Pilit pinapaamin ang mga Diskaya na in-name drop na rin ang mga senador na sangkot sa anomalya ng flood control project. Ayon mismo sa komento ng isang netizen online. Ito ay opinion ko lang naman. Actually, 3 ang pangalan na pwedeng kumausap sa mga Diskaya para piliting mag-name drop at magdawit ng mga senador like Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Number 1, ML Party List Representative Leila De Lima. Kung mapapanood nyo yung hearing, isa si De Lima sa pilit na inuugnay ang koneksyon ng mga Diskaya sa dating administrasyon ni PRRD. Kesyo ang St. Gerard daw ang top contractor during the Duterte administration and she opened the conversation by trying to align the flood control scandal in 2016. Well, in fact, sa panahon pa lang ni GMA ay kontratista na ang mga Diskaya. And besides, De Lima is well known as Jinggoy Estrada's enemy, right? Totoo yan. Kasi nung nag-hearing ito si Tatay Digong, saka ito si Dalaylay. Sinabi nito ni Mamang Jinggoy doon sa hearing di ba nakulong ka? Di ba? Magkaaway ito talaga. Saka alam nyo bakit? Parang kung ibabalik mo yung usapan dati, isa ito ata si Dalaylay ang nagpakulong dito kay Jinggoy. Di umano. Kaya, palagay ng taong bayan, ito si Dalaylay, ang nag-uutos di umano, o nagsasabi na kailangan may masangkot. Kita nyo? Investigasyon ng mga Bakulaw at Durobo, napupunta ngayon dito sa mga senador. Bakit? Alam nyo naman ang mga nasa kamera. Anti-Duterte yan. At nagagawa ng paraan para wala nang Duterte sa 2028. At meron pang usapin, di ba sabi ni Mamang Escudero, itutuloy nila ang balak nila kay BP Sara sa February 6. Kasi yun ang tapos ng, pwede na uli silang mag-file ng impeachment.
Kaso, may good news. Ano yun, Kuya Goods? Sa Friday abangan nyo ha. Sa Friday kasi merong nababalitaan, nagsalita na rin yung magagaling na abogado at magagaling na mga defender ng mga Duterte, meron, anong ba tawag doon? Meron silang pagtitipon. Abangan nyo na lang. Pinakulong nila ang isa't isa, di ba? Jinggoy got jailed during PDAP scam and Delima during Bilibid issue, and her being another woman of her own bodyguard driver, Jonel. Second, ako Bicol Representative Zaldico. Obviously, wala naman siya doon pero it doesn't mean na hindi siya makakagalaw. Sa dami ba naman niyang galamay? Maybe one of his allies directly asked the Discayas through their lawyer na maglaglag na siya ng senador dahil nga masyado nang nadidiin ng Kongreso, specifically Zaldi and Martin, from all the mess na sila rin naman ang may pakana. And remember, inilaglag siya ni Joel Villanueva at ang kanyang kumpanyang SunWest na bukod sa flood control scandal nationwide, pati overpriced laptop, ito rin pala ang may pakana. So, baka gumaganti. Tama? Third, Tama! 6th District Congressman... Ikaw na naman! Wala kasama-sama! Benny Abante. Actually, dito ako nag-alangan nung una dahil si Congressman Pulong lang naman ang tinitira nito madalas. In one of his press con, nagulat ako nang sabihin ni Abante na dapat imbestigahan si Pulong tungkol sa flood control. Pero magtataka ka kasi wala naman sa Davao ang anomalya kundi nasa Maynila at distrito niya mismo ang lumubog sa baha. Yung, natumbok mo. Si Kadara. Paki-subscribe nga pala si si Chikadora, si Showbiz at Balita PH, paki-subscribe. Siya si Chikadara. Yung dati nating komentarista. Hilig kasi na itong satsat ka ng satsat, ang bahala sa Maynila. Gusto mo makakita ng mga totoong fact check? Isasampal sa iyo buong libro ng taga Davao. DPWH pa yun, may kopya sila. Wag mong lokohin ang mga taga Davao. Walang baha sa Davao. Meron man, pero nagsasubside agad. Hindi kagaya dyan sa lugar mo. At kung gusto mo ng fact check, na walang anomalya, walang pandudurobo si Kong Pulong sa flood control budget, isasampal sa iyo ng libro. Pasok. Davao City Projects 2020-2022. May nitong di-question sa House of Representatives sa ilang hearing. So, dini nato makita ang tanang flood control projects sa Davao City. Nasampal ka na naman ng katotohanan. Jubante, nasampal ka na naman ng katotohanan. Mismo taga Davao ang nagdidepensa sa mga Duterte, hindi katulad nyo. Kahit anong gawin nyo, walang kumakampi sa inyo. At ito na lang dito sa mga naimbestigahan. Kuno ng itong mga committee nila, na sila nagsama-sama para birahin ang mga Duterte. Nakakaawa kayo. Kahit alam nyo lang may mali, at hindi maganda ang pinagagawa, isa sa mga nababanggit na pangalan, todo suporta kayo. Samantalang ito, mga taong ordinaryong tao, gumagawa ng paraan para mapakita sa inyo yung mga ginawa na tama at DPWH pa ang may hawak sila ng kopya ng DPWH. Naka-binding pa. Yan ang sampal, Mahiya naman kayo. Bira kayo sa mga Duterte, hindi naman kayo nakakalusot. Meron pa kayong plano. Tuloy natin to. Klaro kayo na libro perting bagaa. Office the 1st Congressional District, Davao City, 2020-2022 Davao City Projects. Example, sa first page, mauni siya ang various projects. Sa first page, makita na to Davao City District Engineering Office. So, kompleto po. Name of project, preventive maintenance, asphalt overlay, Daang Maharlika Highway. 44,982,000 revised contract amount. December. May ganyan kayo?
Kuha ka rin ng kopya mo, Jubante, para hindi ka mapahiya naman sa mga kababayan mo. Eto ho. Ordinaryong Pilipina na taga Davao, kumuha ng record sa DPWH. Sinampal sa pagmumukha nyo. Ang baha, nasa Luzon. Oo, pero ang target nyo, Davao. Ay, saklapaya na naman ang mamang matanda. 16, 2022. See? Expiry date, meron. Ayan. Kita nyo picture? So, asphalt. So, ayan din. Meron din siya. Ayan, December 16, 2022. What else? Dami pa, oh. See? Flood control. Flood control. Asan ang flood control? Hanapin mo ito yung flood control. Okay, so, ito na, flood control. Construction of riverment. Tama? Riverment. Davao River Flood Control, Bolton Bridge, upstream, SAR, New Matina, Phase 1. 45 million. 80, tama? Tama ba ako? 45 million? 45 million 80,000? Okay. Revised contract amount, February 7, 2020. Ito yung mga kinustyon ng mga taon na August 11. Jubante, yan yung mga pinagkatanong nyo. Yung 5.1 billion, 5.1 billion, ayan yun, no? Yung inuungkat nito, niyan pangalan na nag-ungkat nito. Ito si Chihuahua. Saka sino pa ba nagsasabi nun na panahon pa raw ni Tatay Digong itong flood control. Ito, sampal ito sa inyo. Yan yung mga date, naka-record. Expiry date, final, ayan. Yan o, flood control. Muna siya sa Davao River. Si kompleto guys, oh. Department of Public Works and Highways, Davao City Engineering Office, my address, project ID number, name. Ayan pa. So another project. So 86 million. Yan, with photos, corresponding photos, my report. Yan, flood control project, construction pa rin, Talomo River. CO, December 13, 2020, 86 million, 186,000. So ito yung hinahanap nila na 51 billion ng mga congressmen. So another, flood mitigation structure, construction, name of project, ayan, project ID number, ayan. So contract amount. May balita, pupunta daw sila ng Davao. Itong Impracom. Ayan. Kahit hindi na kayo mag-ikot ng Davao, ito yung libro ng DPWH. Baka masampal kayo ng katotohanan. Mag-pack up agad kayo, umuwi ka agad kayo ng Maynila. Sinampal ng katotohanan. Ang nagtatanggol sa mga Duterte, ordinaryong tao. Tandaan nyo yan. Sa inyo, sino magtatanggol? Kapwa nyo mga... Amount, 43,738,000. December 9. Expiry, September. Flood control yan, oh. So, another, flood control. Flood mitigation structure, Bunawan River, 43 million. December 10, 2020. Record, so, another, diba? Construction, Lasang River naman, 67 million. Yan, oh. So, dili siya ghost. Diba? Dili ghost project. Reklamo. Walang ghost. Picture, oh. Na ay pangalan. Yes. Oh, may mga date. Hindi naman gagawin yan ng DPWH yung babay nila at merong picture at hindi makikita. Sila ang puputukan yan. Gawa kwento para mapaniwala nyo ang mga Pilipino. Eng-eng lang ang makikinig sa inyo, Jubante. At kung sino-sino kayo na sa Infracom, dapat ay iniimbestigahan ay yung mga distrito nyo, napupunta kayo sa Davao. Bakit? Wala kayong katigil-tigil kasi sa mga Duterte. Kaya masarap dito sa Mars, walang ganyan. Walang ganyan mga pandodorobo. Tahimik ang mga alien dito. So, saan pa? Davao River, 60 million. Galing nga sa Davao City District Engineering Office, DPWH. So, ito rin, flood control project.
Davao River. Kaya malakas ang loob ni Kong Pulong dahil wala siyang bahid korupsyon. Kaya malakas siyang magsalita. 'Di ba? Bumuboses ang mama kasi hindi siya gumawa ng kalokohan. Etong mga may ingay na lata, sabi ng matatanda, pag maingay daw ang lata, ibig sabihin walang laman. Binabato ngayon ng issue ang Davao, pinapakitaan naman sila ng ebidensya. Ito nakakatuwa. Nakakatuwa, pinauwi ito si Karma, at tapos ngayon, mababalitaan mo, siya yung star witness ngayon sa ICC. Kaya pala, hindi pa matutuloy yung arraignment sa 23 sa September, inaantay pa yung star witness. Baka magagawa na naman sila ng panibagong script. Kwentuhan na lang ba tayo dito? Wow! Karma! Welcome home! Sarap buhay America, tapos babalik. Woo! Lapit na ang 2028, alalahanin nyo. Ang dating DDS cop na si Royina Garma sa ICC para tumistigo laban kay Duterte. Anong mangyayari if ever? At gaano ba magiging kalakas ang testimonya niya laban kay Duterte? Kinumpirma ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na magsisilbing key witness sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Garma. Before this confirmation, may mga narinig na po kaming information na posible nga pong magsilbing key witness ng ICC itong si Garma laban sa dati niyang bossing. Nitong September 6 ay umuwi si Garma sa Pilipinas mula sa United States matapos siyang ilang buwang makulong doon. Humiling kasi si Garma... So ba, nakulong? Talaga ba? Parang di naman. Oo. Mantakin nyo, kasama siyang anak. Tapos dalawa sila makukulong. Hindi naman siguro. Baka yan ay usap-usapan lang at kunyari itatatak sa utak ng tao na nakulong siya. Kasi nga, hindi makauwi kasi may ginawang hindi maganda. Kaya nga hindi makauwi, baka sinabihan ng mga amo niya, diyan ka muna. Hanggat hindi pa natin nasasakay ng eroplano, diyan ka muna. Nasakay na. At ando na nga. Meron naman silang banat. Meron naman silang plano. Ito ata yung binubuong plano. Magulat ka na lang wala na sa karakter sa pelikula itong si Karma. Bigla na naman itong lumabas at isang star witness pa. Wow! Impossible! Anak ng tipaklong kayo. Distrito ni Repaulo Purong, nakatanggap po muna ng 50 billion. Ito na. Nakatanggap ng 51 billion. Di pinakitaan naman kayo ng ebidensya. Anong problema doon? Sige, pasok natin. Para naman, yung ano ba, dime box ba, okay na ba? Tanong lang ho yan, si Yusek Cabral na she was forced to reveal na may 50 billion po na na-allocate po kay Pulong, kay Congressman Paulo Duterte sa panahon rin na binabanggit po ninyo sa height ng COVID pandemic 2020 to 2022. 51 billion. 51 billion. Ito. So Kong Janet po, yung ganito, although nagsabi naman po si Kong Pulong, wala naman silang tinatago, inspeksyonin, but isn't this also a red flag na 50 billion in a matter of 3 years for one district only in Davao? Sana all. Sana all. Sana all din yung yung ilang billion yung sa boss nyo. Sinagbulgar niyan. Di ba nga sabi ni Senador Marcoleta, kami nga 150 million, masaya na kami. Totoo. Sana all din, sabihin nyo sa amo nyo, ibalik nila yung insertion. Sana all din. Para fair. Ganda ng ngiti ni ate, no? At saka yung investigasyon nyo, sabi ni Aling Ledesma, imbitahan nyo si Saldico. Yun ang imbestigahan nyo, huwag nyo i-divert ang usapin. Kasi, nung tinanong kayo, ni Kang Toby, dapat papuntahin natin dito, imbitahan, ang sagot nyo, bakit pa? Bakit? Kayo yung mga abogado, di umano, para pagtakpan sa bagay. Di ba meron din tong issue dati
Saya-saya mo, ha? Pero Okay. yung sa akin lang naman talaga, it boils down, no? To how priorities are being made. So, Kong Janet, yung very specific, talagang well-researched na pagtatanong mo kahapon, na dun nga sa siyam na kumpanya ng mga... Wag na tayong aasa, ha? Bakit? Ay, alam na natin ngayon kung sino kakampi sa hindi kakampi. Oo, kasi nga siyempre may kaapelido to. O kaya saya. Pero, bibigyan ko kayo ng ebidensya. O, tuloy natin to. Ha? 56. Ayan ang So ito sagot. din, Davao River. Sa sinasabi ng babae. Davao River Bridge. Ayan ang sagot doon sa 51 billion na sinasabi nyo. Libro na lang ang magpapatunay. Oo. At libro na lang ang magsasalita para sa inyo. Baka hindi nyo pa rin paniwalaan. Bagay, si BP Sara nga, kowa na nagsasalita, ayaw pa rin paniwalaan. Tuloy pa rin sila, nakatutok. Ay, yung mga mata lang, parang nakapiring na ganyan. At ang sinasabi, impeachment. Eto na, nagsama-sama na, majority na sila. Abangan natin sa February. Baka nga umusad na naman yan. Dahil napalitan na ang Senate President. Kilala nyo naman yung Senate President. Yun yung gusto makonvene. Nung araw na yun. Baka mapagtulong-tulungan. At doon naman sa babaligtad, bumaligtad ka na para makulayan ka na namin. Hindi ka na makakatikim ng boto. Yan mga flood control projects. So ano pa? Asan kayo? O diba, sabi ni Yusek Cabral, ano sabi ni Yusek Cabral? Wala namang problema sa 51 million kasi merong papel, merong mga proof, may mga ebidensya. Tama! Yan. So in short, na-account yung 51 billion. Yo! Yan guys. So, ganito. Saka ito na lang, para mabilis na salita. Dinivert na nila ang usapin dun sa amo nila. Yung amo nila at yung si Dracula ang napapag-usapan. Bakit bigla-bigla naman binabato sa Davao? Sinampal sila ng ebidensya, ayaw pa rin magsitigil, kaya nagagalit sa inyo yung mga tao eh. Wag lang sana kayo magaya. Kanino? Dito sa isang tagasunod na nagpahuli kay Tatay Digong, ngayon, umamin na ang kanyang amo na sinibak pala siya. Wala tayong magagawa dyan. Ginamit ang mama para ipahuli si Tatay Digong, dalhin sa dahig, para ipahuli itong si Pastor Kibuloy. Ngayon, sisibakin mo. Wow. Ang saklap, di ba? Sa bagay, si Kasingson nga Si Chabit, ginamit din sino pa kaya ito? Aaminin dito, ginamit. At sinibak. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinanggal niya si General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police at dahil hindi ito sumunod sa direktiba ng National Police Commission o NAPOLCOM. Binigyan ng Pangulo ang chain of command. Ayon pa sa Pangulo, ilang beses na rin niyang nakausap si General Torre ukol dito. But we had many discussions about it beforehand. Hindi lang daw talaga niya magawa. So sabi ko, wala tayong magagawa kung gano'n ang sitwasyon. Di ba? Kita nyo? Dahil lang hindi magawa, sinibak. Pero maraming credit ang nagawa nito ni Hayer. Sa magagawa yan, boss mo yan. Kaya kahit ito si Chabit Singson, nagsasalita na rin. Kahit siya, di ba, inamin niya, ginamit lang siya. Ang laki ng itulong nito ni Chabit Singson. Dito kay Bungitngit, malaki ang naitulong. Pero wala Wala sa bukabularyo niyo yung utang na loob Doon na lang, isipin niyo si Tatay Digong ang sa tatay niya. Wala rin yung utang na loob. Buti pa yung babae. Yun, tumatanaw ng utang na loob. Pero ito, wala talaga. Wala sa bukabularyo nila. At paghihiganti pa ata ang nasa utak. Di umano. Yan nyo, 2020. Ito, nasa 2027 na tayo dahil Berna. 2026. Berna ho. 2026, raratsada na ngayon yan. Kaya nagsisimula na sila sa
usapin ng survey eh. Di ba binalasan ni Senador Marcoleta itong si Garci? Pasok muna natin si Manong Chavit. Yung mga corruption. Wait lang. There's more. There's more. Ito. Pasok natin. Alam niya yung pinakamalaking korupsyon kung nasaan eh. Maraming pinakamalaking mga corruption na administration. Ngayon, lumalabas na, hindi lang corruption, ghost project na. Paulit-ulit na lang binabayaran yung mga proyekto. So, paano hindi nakita ito? Sa management yan. Talaga maghihirap tayo kung di hintuan to maraming mga graphic corruption, mga kalukuhan ng mga ambabatas natin at mga leaders natin. So, nasa mga leaders na natin to. Kung hindi kikilos ang mga leaders natin, tayong kikilos ba? So, umutang pa sila. So, wala tayong pumuntahan. Wait narinig niyo ba yun? Naintindihan niyo ba yung sinabi ni Manong? Naintindihan niyo kung hindi sila kikilos, taong bayan ang kikilos. Naku po, ano kaya ibig sabihin ni Manong Chavit to na? Tanong lang yan Tanong lang yan. Hindi mabantayan itong mga utangin pa. At kung nagamit lang sana lahat yung mga pera ng Pilipinas, hindi abot na ganito ang utang natin. Nakikiusap po kami na maski anong mangyayari sa ating bansa, tulong-tulong po tayo para wag natin mapabayaan hanggang wala na tayong magawa. So, maski maraming problema. Narinig nyo? Magtulong-tulong. Good job. Governor Chavit Singson. Sama-sama pa rin tayo tumulong, lalong-lalo sa mga mahirap, mga nangailangan. Well, kailangan kumilos tayo. Sama-sama tayo lahat. At pag-usapan natin kung paano pa makakatulong o maayos ang ating bansa dahil talaga sobra na ang nangyayari. Gets nyo? Kung gets nyo yan, isang like, isang share, i-subscribe kayo kung hindi ka pa nakasubscribe. At, kagandahan yan, kung saan ka man naroon, type nyo. At shoutout sa iyo ng bonggang-bonggang. Hanggang sa muli, bye-bye!